Yeah, check. So ito po yung seeds namin gagamitin, namin itatanim para po sa yung Ampalaya production area. So nakabili na ako ng 2 lata, pero kulang pa ito. Tig 100 grams ang isa. Sobrang mahal na ngayon, grabe, no? 280 na yung isang lata ng itong Galaxy, no? Although ang issue ng Galaxy prone sa namamarako yung Luteal virus kung tawagin, yung lumiliit yung dahon, parang naging plastic yung dahon, no? And then namumulaklak lang ng puro lalaki, hindi makakabunga. Kung walang ganong problema, talagang kilala ang Galaxy na napakaganda yung pamumunga. Ang issue ko lang ngayon, sobrang mahal na, no? Grabe, taon-taon talaga tumataas yung presyo. So ang kailangan naming buto is nasa 2,000, no? So yung isang lata nito 100 grams, so binilang ko 400, itong isang lata 478, no, na piraso na buto. So itong isa naman binilang ko 479. So kulang pa yung seeds namin. So kailangan ko ng 4 na latang ganito, no? Kukulangin pa nga 4 na lata. So yung gagawin ko dito ay i-pre-germinate ko muna itong seeds. So meron akong video nito, no, sa YouTube. Pwede nyo i-check. So ngayon papakita ko naman ulit, no, kung paano ito gawin. So napakadali lang ito, no, at saka siyempre kailangan ingatan kung sa ganun hindi masira yung buto. So ang gagawin natin, so kita nyo yung hanap tayo yung matulis, no, mas matulis para mas malinaw. Ayan yung part na to, no, ng buto. So ito yung growing point. Ayan, dyan nalabas yung ugat. So ang gagawin natin dito, tulungan natin yung buto, no, na kasi makapal yung itong seed coat. Puputulin natin yung bandang dulo nito, no, nang sa ganun magkaroon ng mabutasan natin. Pero wag nating isagad kasi mapuputol yung pointed part doon sa yung buto, no, so yung embryo. Nilkatit lang yung kailangan natin, no. So yung gagawin natin dito is ganyan, no, yung pinaka dulo lang, no, yan. Ayan, tapos silipin natin. So hindi lang malat, ano, pero ganyan lang. Kung may makita ka dyan na parang maliit na butas, okay, ito lang butas, basta natanggal lang natin yung pinakadulo, okay na yan. So konting ingat lang talaga. Yan, wala tayong nag-nail cutter dito. Ayan, ito malata natin butas. Ayan, ayan, may butas. So ganun lang ang gawin natin lahat. So ayan, sobrang liit. So yan, lahat yan tatanggalin natin yung pinakadulo, tapos ibabad natin sa tubig sa loob ng 5 hanggang 8 oras. So ito 8 oras natin ibabad. So ganun kumbaga magising yung buto, yung embryo. So pag nababad natin, so mapapasukan ng tubig. Pag napasukan ng tubig yan, magigising yan, so tutubo yan. So i-pre-germinate natin. So ganun lang, no? And then meron tayong free trial, no, sample galing sa Kaniko. So shout out sa technician ng Kaniko seed dito sa Eastern Visayas, si Sir Jinsin Durana. So salamat sa trial na ito. Subukan natin yung variety nila, itong hybrid variety ng Ampalaya Green Admiral. So 15 packs ito lahat. So kada pakete naman meron pong siyam na buto. So isasabay natin ito sa Galaxy. So ito yung mga seeds po ay akin na pong nilagay dito sa mga plastic. So meron tayong 4 na lata na tig 100 grams, equivalent of 400 grams. Yung aking pong plastic, meron na pong butas yan, no? So tinadtad ko ng butas yan. Yan. Para pagkababad makapasok yung tubig, and then paghangon natin matidrain din agad, no? Hindi pwedeng balutin natin to ng tila na marami pang tubig. Kailangan madrain yung tubig. Yung pagbabad nito nasa 5 hanggang 12 hours, no? So yung ginagawa ko nasa 8 hours. So ang kailangan lang natin siyempre tubig na may, so pwede namang plain water lang. So dito hinaluan ko ng growth regulator, growth hormone.
kahit anong pong mga growth regulator o growth hormone na gamitin natin. Nakakatulong ito, no, para ma-enhance yung germination. So yun yung common, marami din dyan, diba? So babad natin, ayan. Nakakita niyo. So 8 hours natin ibabad, no? Pero pwede hong 12 hours. So ayan. So i-drain muna natin. Ayan. So ayan na, balot na ho natin ng tela. So siguraduhin lang ho natin na mahigpit yung pagkatali natin, no? Dito tsaka dito. Ayan, mga lastiko lang ho yung gamit natin. Kahit anong gamit pang tali, no, pwede natin gamitin. So okay, para hindi makakasingaw yung init, no, sa loob. Tsaka natin balutin ulit pa ng plastic. Okay, so that's it. Okay, let's go. So schedule natin ngayon sa pagtatanim, direct seeding po tayo. Ano po, maganda po yung panahon. So ang ginagawa natin, sa kada butas, nagbutas po tayo dito sa lupa, tapos nilalagyan natin ng abono. Yan. So more or less 5 grams, no? Isang takip ng bote 1.5. So pagkatapos nyan, tatabunan natin ng lupa, ganyan. Tatabunan natin. Yan, para maiwasan lang magkadikit yung ugat, no, doon sa abono kapag hindi pa na tunaw yung abono. So next na gagawin is maglagay tayo ng organic. So kahit anong compost, yung gamit namin dito is yung nabulok na puno ng niyog na sobrang tagal na. So libre nating makukuha sa tabi-tabi, no? Ayan, no? So isang buong ano lang, kamay, lagay natin dyan. So yan, no, dyan lang sa tabi-tabi kinuha namin yung compost na galing doon sa puno ng niyog. So marami yan dito. Katapos is haluin natin, no, sa taas, so, tulad ng ginagawa nila. So napakadali lang, yung sa taas lang na lupa, ganyan lang. Then pag nahalo na, patagin natin para sa pagbutas natin ay madali na lang. Pagkatapos ay bubutasan na natin. So kita nyo yan, meron tayong intern dito. Yung buyer natin gustong ma-experience yung pagtatanim, kaya yun, sinubukan niya, no? So siya yung nagbutas dun sa lupa. And then yung kasunod naman po, yun yung paglagay natin ng puradan. So ang purpose dun sa puradan is para hindi taki ng langgam, no, yung ating buto. So ganyan lang, no, yung pagbutas, tapos meron ng puradan. Alright, yo, tanim na tayo. So nag-umpisa na ako. So ito yung hitsura ng aking pina-pregerminate o pinatubo muna. So ganyan na, no, meron ng nakausli po na ugat o radical. Pero yung iba pa naman ay hindi pa, no. Kumbaga makikita natin palabas pa lang, no. Hindi tulad niya na ilan pala yung ganyan na
kitang kita na talaga. Ito nasa ilalim pa. So dito halimbawa kuha tayo ng ito halimbawa nasa ilalim pa no? Palabas pa lang, it is good kasi ang kagandahan nito pag halimbawa nito, ayan yan no, palabas pa lang no, makikita natin is maiwasan yung maputol yung ugat kasi pag mahaba delikado yun at saka mabagal yung galaw natin doon kasi ingat na ingat tayo no, sa paghawak ng binhi. So dito kahit ihulog lang natin to, ito meron na so ito masyadong malalim. Pag masyadong malalim lagyan natin yung lupa. So ganyan, kahit ihulog lang natin, yan, hulog lang yan, pwede. Pero pag may ugat ay dandahan natin ilagay. So yan, so madamo pa dito pero ano yan, ito na lang doon banda malinis na. So ayan, ako yung tagahulog ng buto sa bawat butas. So tulungan kami dito. So mayroon ding nakasunod sa akin, tagalagay ng lupa no, compost sa bawat butas. Yan. Tapos yung natapos na namin dito sa mga naunang plat, mayroon ding tagadilig. Yan. So ayan, tulong-tulungan. Tapos yung iba pang kasama namin doon, patuloy yung paglagay ng organic no, compost sa bawat butas. Tapos tagabutas ng lupa. Aray. Naglagay din ng puradan, bufuran. So ito na, pang-apat na ako na tudling. Right. Yeah, tatapos na. Sobrang sakit sa likod. So ito na lang yung last. So meron akong sobra, konti na lang. Seedling tray ko ito, panghuli ko kung sakaling meron hindi makatubo kaya kailangan palitan. Alright, time check 4:30. Tama lang, tapos na. Yeah. So patubigan natin, diligan natin after nating itanim o tabunan natin yung buto para mag moist palagi ano. So yung dilig nito pag masyadong mainit ang panahon, umaga tapon, para maiwasan lang mag dry yung buto. So pwede pa itong tabo-tabo muna no, kunti-kunti. Pero pag malaki na, so faro irrigation tayo, papadaan natin dito sa kanal. Right. So ito po yung sobra no doon sa aking tinanim. Kasi kailangan tayong magpasobra. So ang gagawin ko dito ay isisidling tray ko no. Ang sa ganun, kung mayroong hindi tumubo ay ito yung panghulip ko. Mayroong hindi maganda yung pagtubo, so meron tayong pampalit ano. So meron tayong mga ilang seeds kung abot pa ito ng ano, mga ngayon kung abot ng 100 dito. Yan, dandahan lang. Ito yung napaka delikado no? So kapag tayo nagtanim tapos mayroon ng tumubo na ganyan, huwag nating iasa sa tauhan natin na hindi sanay. Baka kasi dampot lang ng dampot, hulog ng hulog na, di ba? Hindi iniingatan. So ito yung sinasabi ko, yan yan, pag ito ay naputol, napaka delikado nga. So meron pong naputol dito. Ito meron isa ito na nahulog. Ito lang ha, yan o. So wala na ito. So saan ba ito? Ayan, bilis nga matputol pag ganito lang kahaba. Paano na lang kung medyo mahaba pa talaga. Ito yun no. Ito, ayan, putol. So yan, napakasayang ano. Kaya kung mag direct seeding tayo, mas mabuti na yung parang nakausli lang. Yung parang ganito lang, palabas pa lang. Ito. Ayan, palabas pa lang. Ayan, palabas pa lang. Ayan.
So 24 hours is okay na yan, sapat yun, no? So safe tayo dun. So ayan, si seedlings ko ito sa seedling tray para meron tayong reserba, ano po.